Hello, magandang araw sa inyong lahat. So meron tayong mga raraakan na videos. Salamat Sir Villamor Jan Paul Villanueva, no? Ah, bago tayo sa main topic, may mga random videos siyang sinend sa akin na baka gusto ko daw reakan. Unahin natin to, itong una. Sabi ni Valenzuela Coops. Mm. Hindi binasa. Ang nakalagay kasi doon sa comment, ah, Sabi ni Valenzuela Coops. Idol FLM pa shoutout from Jensan. Makapasyal ka po sana dito minsan. Nag-post si Manny Pacquiao, maghuhulog daw siya ng utang niya sa'yo, di ka daw makontak. Di siya nakapalag eh, tinan mo. Sabi ni Valenzuela Coops. Mm. Hindi Mm. binasa. Next. Boss FLM. Ito, maganda sagutin to. Maayos to eh. Boss FLM, sana masagot. Bakit di po kayo nauubusan ng pera? Solid supporter po, boss. Hindi kita supporter. Oo. Kasi kung solid supporter kita, Praning na eh, no? nakita mo sana ako. Nakita mo sana kung ano yung ginawa ko mula noon hanggang ngayon. Okay? Pero kahit na binobola mo lang ako dahil maayos yung tanong mo, sasagutin ko na maayos yan. Ito ang unang-unang kasagutan ko sa iyong katanungan. Mahal ako ng Diyos. And I leave everything to the Lord. Hindi niya ako pinababayaan. Yung pera, pangalawa lang yan. Kusang bumubukal sa tahanan ko yan. Yes. Ayun yun. Anong sagot yun? Hindi na kusang bumubukal. Mahal daw siya ni Lord, no? Tapos ito naman, yung supporter niya. It didn't reach to the point of you being sued. Ah? I sue him first. Tanga. Grabe naman. Ang nakalagay dito sa comment, I just think if you had just let him do what he want, it didn't reach to the point of you being sued. He wouldn't have made any money from it. Don't stoop down to his level. Please respect. God bless. So parang ang sinasabi na itong supporter niya, uh, huh? I just think if you had just let him do parang hinayaan mo na lang sana kasi English pa, hindi maintindihan ni Sir Norman Mangusin niya. Sabi ko sa supporter niya, sana hinayaan mo na lang. Hindi sana dadating sa point na to na madedemanda ka. 'Di ba? At hindi ka mapagkakakitaan. Ang sabi ni Sir Norman Mangusin, It didn't reach to the point of you being sued. Ah? I sue him first. Tanga. ma-pride pa rin ano? Hindi He niya would have naiintindihan. made sue him first. Tanga. He would have made any Halata mong nagpipilit ka na lang tumawa men eh. 'Di ba? Every time na may mention yung ganyang bagay. point of you being sued. Ah? I sue him first. Tanga. He would have made any money. Ano? He would not have made any money from it. Don't stop down to his level. Stop Sorry down. ha. Maria, I'm sorry. Sorry ho ha. Hindi ko tinapos muna. Basahin ko muna yung sagot ko. Nauna eh, no? Don't stoop down to his level. Bigla na siya nag-sorry eh. Tinabihan niya ng tanga. Kasi pag nasagi mo ang pride nito kasi, yung kahit concern ka sa kanya, ano eh, hindi niya talaga iti-take yun eh. Yan ang number one na problem kay Sir Norman Mangusin. Yan ang pinaka, pinaka sensitive part niya, yung pride niya.
na pag yan ay nasagi mo ng konti yan, magre-react ng lubus-lubusan yan. Dami mong alam, wala kaming pake, fuck you. Gusto namin yung kay Makagago, dami mong sinasabi, ulul. Mas ulul ka. Wala ka palang pake, ba't nagpapalipad ka pa? Wala ka palang pake ka mo eh. Eh bakit nagpapalipad ka pa, wala ka palang pake? Hindi ka ano kang katanga. Ay, hindi ka tanga. Boplox ka. Bukod sa boplox, bugok. Wala ka palang pake, nagpapalipad ka pa. Pero tinanggap niya, ano? Bisitahin kita sa kulungan kumag. Ay, wag po kayo mag-alala. Mas una mong bibisitahin yung kahombre mo. Oo. Yung inyong demonyong kahombre. Bakit di mo babanggit utang ni Pacquiao? Inggit ka? Wala siyang masabi, no? Ka? Ito si Yulin Budol talagang, oy, hinahanap ka na ni Miss Love. Oo. Sineset up ka na. Nung mga binudol mo, puro ka daw milyon-milyon dollar. Ito yung problema sa kanya, ano. Sineset up na daw si Sir Yulin Marcos dahil budol daw. Doon pa nga lang, mapaghalata nyo nag-iimbento to eh. Kung isi-set up, bakit mo isasabi na isi-set up si Sir Yulin? Isi-set up nga. 'Di ba? Hindi ba pwedeng hindi mo sabihin 'yon? Lang alam mo 'yon, yung mag-appear lang na siya yung nasa ibabaw. Binabali niya yung yung common sense nung ginagawa niya eh. Just imagine granting na totong isi-set up. Ba't kailangan sabihin mo sa publiko 'yon? Bullshit, 'di ba? I'm concerned about you and this behavior seems to be causing you more problem rather than solution. Talking to someone might help. Nope. Nope. Trouble meets trouble. If you're really concerned, then help me to suppress the demonic behavior, especially in social media. If you're really concerned, then don't try to reverse my psychology. Yes. Because I am in the mode of hitting back and taking my vengeance and revenge for what those demonic people or demonic blogger did to me in the past. Yes. Ito yung palagi yung binibida, no? Yung kinaso, walang kwenta yun, walang kwenta. Na kung tutuusin mo, men, hindi ako legal expert. Kayo din, yung mga nanonood din, kung titingnan mo yung mga final niyang kaso. Na-explain naman nung dalawang attorney na nagla-live dito sa channel ko eh. Yung mga uri nung kaso na fina-file niya, na nakakatawa talaga. Hindi naman sa maybe hindi ko naman underestimate yung mga kaso na kinaso niya. Kasi nung tinitingnan nila, kahit pag dinidiscuss ni Makagago, talagang ang weak. Tsaka yung sinasabing 179 counts according to Attorney Him, isa lang yon. Total, nasabi naman sa publiko ni Attorney Him, ang di umano'y kinaso niya yata daw, yung sinabi ni Makagago na guilty siya sa anti-Elias. Na totoo naman na guilty siya. Factual naman yun. I know, ang kinaso niya yata ay sinabihan daw siya sa public na convicted sa anti-Elias. Pero hindi naman sinabi yung word na convicted. Ang ni-review yung videos, ang sinabi ni MG, guilty siya sa anti-Elias law. Na totoo naman. 'Di ba? Na-reverse nga lang, pero totoo naman na guilty ka sa anti-Elias law. At ang ginamit na basis ni Sir MG, yung DZRH post. Galing sa DZRH, may pinagbasihan siya. Galing sa isang post ng mainstream media.
Yun yung ikinaso mo daw. According to Attorney Him. Na parang hindi kayong tumimbang yun yung cyber libel daw. Yung part na yun. Tapos kila Food Genius naman, ang mga kinaso niya, yun nga yung cyber stalking, grave threat yata. Tapos, nakapost kay Food Genius Tapos ang witness mo, si Casper, dalawa. Isang, yung real name ni Casper, tapos pangalawa, Casper ang name. Tapos ang sinabi mo pa dun sa nagkaso ka dahil nagko-cause ka mo ng stress sa'yo at fear sa life mo. Natakot ka para sa buhay mo. Yun ang reason. Biglang magsasalita ka naman sa public na, ako? Matatakot? Hindi ako matatakot. Hindi nga ako anxious eh. Wala nga akong anxiety eh. Kinokontra mo sa publiko yung yung sinasabi mo, tapos sasabihin mo, sure na sure yung kaso mo. Abay, kahit hindi ako legal expert, makikita ko doon, tinan mo ha, punta tayo sa ni Food Genius. Yung mga, ikinaso mo. Sana ba yun? Ito ba yun? Ayan kung titingnan natin yung mga kinaso ni ni Sir FLM kay Food Genius. Ito 'yan Francis Leo Marcos also ito pa, sablay pa ito Francis Leo Marcos also known as Norman Mangusin. Parang ang nangyayari, ang tunay na name mo Francis Leo Marcos, yung Norman Mangusin mo pa ay alias mo. Ito yung tunay mong name Nasabi na nga na yung birth certificate mo na FLM according do sa court decision na pinresent mo din na hindi mo binasa, spurious yung birth certificate mo na Francis Leo Marcos. Na-discuss yon dun sa yung binasa namin dalawa ni Sir Earblog yung decision sa korte. Ilalagay ko yung link nun kung hindi nyo pa napapanood. Sinabi ng korte, yung birth certificate mo ay spurious. Ano ba yung meaning ng spurious? Spurious definition. Ayon sa dictionary, sa Oxford, ayan spurious. Not being what it purports to be. False or fake. Korte ang nagsabi nun. Tapos ang sasabihin mo dito sa kaso mo, sa unang-una pa lang, Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin. Parang yung Norman Mangusin mo, aka lang yon. Tapos ito yung mga kinasuhan mo, Food Genius Vlog. Yung kapitbahay mo pa. 'Di ba? Yun pa yung kinasuhan mo, kapitbahay mo pa na dinamay lang ng gwardiya. Yari ka dito, Itong yung Mr. and Mrs. John and Jane Santos, bigating subdivision yun. Paano kung ito ay may kaya pa? Yan owner, may address pa dito, owners of 76 CM Recto Street, Inner Circle Subdivision. Tapos si Konsihal, si MG pa, kasama dito sa kinasuhan mo, si Mighty Manong, at other John and Jane Doe operators and conspirators, respondents. Tamo ang mga kinaso mo dito, 4 counts of grave threats, 8 counts of cyber harassment, cyber stalking, 2 counts of unjust vexation, 6 counts of violation of Data Privacy Act of 2012. So ito yung mga kinasa mo doon, Ano ang reason mo doon? The harassment, threats, humiliation, pinahiya ka, and stalking inflicted upon me. 'Di ba? Yung harassment,
threats at humiliation na naranasan mo, yung pinahiya ka nga, ang naging cause nun, di ba? Severe emotional distress ka mo, anxiety, tsaka reputational damage, at fear for my life. Natakot ka para sa buhay mo. Tapos, nagkaroon ka ng anxiety. Tapos, nung tinatanong ka online, na-discuss na natin to pero i-review ko lang ha. Pero nung tinatanong ka, nagkakaroon ka ba ng binibait ka lang min eh. Tapos sasabihin mo sa publiko, ito, tinan mo ha, Sabi ni Doc, buti hindi ka nagkaka-anxiety. Ba't naman ako magkaka-anxiety? Puro troll lahat yan. Ano ka ba? Kung noon yung pandemic, kalaban ko bureau, DOJ. Hindi nga ako nagka-anxiety dun eh. Tapos dito pa ako magkaka-anxiety. Ano ka ba? O, di ba? Matatakot ka pag may ginawa kang mali. Halimbawa, pumatay ka, nangarnap ka, nang hold up ka, nagnakaw ka. Matakot ka. Pero yung mga, Diyos ko, yung mga pinagkakaso ni Bakabaho, wala yan. Puti, gingitiin ko lang yan eh. di ba? Pero ang nakalagay dito, sabi mo, severe emotional distress, anxiety, tsaka takot mo sa buhay mo. Kaya ka nagkaso. Tapos ngayon binabaliwala mo yung lahat ng ikinaso mo. Hindi pala totoo na ito yung nararanasan mo. Kahit hindi kayo abogado. Di ba? Utak na lang ang gagamitin nyo, men. Kinontra niya yung, yung sabihin mo, sure na sure yung kaso mo kila MG. Hindi ako, nagtatanong ako, hindi baka mali ako. Hindi, kayo mga nanonood. Bebenta ba sa inyo yon na sabi niya, kinontra niya din yung kinontra niya din yung dahilan kung bakit siya nagkaso na isinulat niya doon. Parang ang labas, parang ginagago mo dito yung ginagago mo dito yung piskal eh. Yung prosecutor, kasi, di ba? Sabihin mo, natakot ka dahil sa buhay mo, nagkaroon ka ng anxiety, ang sabi doon sa comment, na balisa. Di ba? Tapos sasabihin mo, wala sa'yo yun. Ba't ako magkaka-anxiety? Yun ang sinabi mo eh. Dito sa complaint mo eh. Tapos sasabihin mo, sure na sure yung kaso mo. Hindi ko alam kung na lang si Sir Norman Mangusin eh. Hindi kayo, base doon sa ako, may pinapakita ako sa inyo. Base sa, sa pinakita ko, anong sa tingin nyo? Diba? Tapos ito, ito. Dito, Paulo, oh, wait. Dito muna pala tayo. Sorry ha. Dito muna. Dito sa post na nakita ko ngayon. Kasi dito, ang yabang mo talaga, min eh. Tamo ha? Pag i-play, isingit ko lang ito. paano kung isang araw humingi ng tawad si Makagago sa'yo? Patatawarin mo ba? Lalo na at Pasko. Mabuhay ka and God bless. Depende. Depende. It depends. It dependot. Diba? Pero ako sigurado ko, lahat ng ikinaso niya sa akin, walang saysay. Yun. Paano kung isang Tama? Lagi mo sinasabi walang saysay yung kinaso sa'yo. Pero kung titingnan natin yung mga ikinaso sa'yo, min, yun? May gravity yun eh. Yes, pwede mong pwede mong, hindi mo nga inattendan yun eh. Pwede kang makapag-bail doon, totoo naman yun. Pero kung titingnan lang yung gravity ng ikinaso mo, doon sa ikinaso mo kila Sir MG, yung kila Food Genius pa, kinontra mo pa yung sarili mo. Kay Sir MG, kinasuhan mo dahil, ikaw din pala nagsabi nun sa live mo. Sabi mo, di ba? Kasi, sinabi ni MG na convicted ka. Ang nakalagay doon sa video, guilty ka sa anti-alias law, na totoo naman. Kahit pa sabihin mo na reverse,
Fact naman yun na nahatulan ka ng guilty doon. Tamo ha? Dito, nakikita na humuhulas na yung confidence mo eh. Ito yung mga nasasabi mo na siguro nung time na to, antok na antok ka na. Dito lumalabas yung totoo. Ito naman. Kasi naman kagabi ay wala akong hindi ako makakatulog kasi nga pupunta ako ng korte. Pupunta ako ng korte. 'Di ba? Hindi ka makatulog. Kinokontra mo na naman sarili mo. Sabi mo, hindi ka magkakaroon ng anxiety. 'Di ba? Sabi mo, anxiety. Pero sa bibig mo na lumalabas men eh. Tapos ito pa Saan nyo na siya? Kumuha ng sobrang Ito ay regarding sa PAO. 'Di ba? 'Di ba alam naman natin pag wala kang pang-abogado, nandiyan ang PAO, yung Public Attorney's Office, para mag-assist sa'yo. Nung dati, nung ignorante pa ako, nagpa-public apology ako sa mga taga-PAO. Dati nung ignorante pa ako, ang baba ng tingin ko dyan. Kasi when you say PAO, di ba, yan yung ginagamit ng mga mahihirap na walang pambayad sa abogado. Parang, di ba? Pero hindi pala ganun. May nag-explain sa akin, shoutout Attorney Mikey Go, na hindi pala ganun. Kumbaga, ka-level din naman pala sila ng yung talagang lawyer. Dahil iisa lang naman, iisa lang naman ang pinag-aralan ng mga yan eh. 'Di ba? Hindi naman porket yung lawyer mo ay private tapos bayad hindi ka na matatalo. 'Di ba? Ano pa rin pala talaga. Kaya nung una, 'di ba? Kasi typical naman kasi pag mahirap PAO ang mag-handle. Yun kasi ang nasa mindset ko dati noon. Nung time na ignorante pa ako sa mga panahon na to. Pero ito kasi, ang titingnan na lang natin dito, yung kakayahan mong magbayad eh. Hindi yung kakayahan ng lawyer ha. Ibang konteksto yon. Tanggalin na natin yung katulad nung dati kong iniisip, Aminado akong mali ako, na kapag PAO, hindi magaling na lawyer. Tanggalin natin sa isipan natin yon. Dito kasi ang konteksto na iintindihin natin, yung nalaman natin na PAO pala yung mag-handle sa kanya. When you say PAO, ibig sabihin wala ka ng budget na na pang lawyer. Di ba trilyonaryo ito? Di ba? Inuulit ko hindi ito konteksto kung magaling yung lawyer o hindi. When you say PAO kasi, di ba para yan sa walang kakayahan na kumuha ng abogado eh. Tingnan mo ha. Advisean nyo na siya. Kumuha ng sobrang gagaling na abogado. Partida, baka gamitin ko rito, PAO lawyer na lang eh. 'Di ba? Mayabang pa rin siya eh. Parang naglalatag na siya ng information na PAO lawyer ang gagamitin niya. Parang pag nalaman, oy, PAO lawyer pala ang ginamit mo eh. 'Di ba? Para hindi talagang hindi ko na pinagkagastusan yan eh. Talagang PAO lawyer na lang nilalang mo pa yung PAO lawyer dito eh. Baka mamaya mag-aral ka ng law dyan, hindi ka makapasa. Tapos lalangin mo yung PAO lawyer. 'Di ba? Mayabang pa rin kahit nasabihin mo na na yung halata mo talaga na siya, hindi niya naman panindigan yung kayabangan niya. Palalabasin niya sa inyo na astig pa rin siya, na para bang kaya PAO lawyer ang nakuha niya, hindi niya na binigyan ng pansin, 'di ba? PAO lawyer na lang ang gagamitin ko. Pwede ba 'yon? Alam ko pagka may kapasidad ka, hindi ka ikikater ng PAO lawyer eh. Message nga natin si Attorney Acosta.
Alam ko kung may kakayahan ka, di ba? Hindi ka ikikater ng, correct me if I'm wrong, Attorney Mikey Go, kung nanonood ka sa akin or ano. Kasi parang ano yan eh, bakit hindi mo nalang, kung may pera ka naman, bakit hindi mo ibigay yan sa mga taong wala talaga? Pero kung aaminin mo na wala ka na talagang pera, go! Suportado ako. Pero kung paninindigan mo pa rin na matindi-tindi ka, tapos sabi mo, gamit mo, pa-lawyer na lang. Kasi nga, yung ganyan, may sinashoutout na siya na ano eh, na pa-lawyer eh, katulad nito, no? Sabi niya dito. Pau Lawyer ng Pasay RTC at ng Hall of Justice ng Pasay. Diba? Sinashoutout mo na eh, parang, ano ba, man? Yung group of lawyers mo, Pau? Pwede bang bigyan ka ng ng higit sa isang abogado ng Pau? Or baka sabihin mo, mixed, private at Pau lawyer? Itanong nyo mga kay Sir FLM yon, mga kababayan ko, pag nag-live siya. 'Di ba? Pwede ka bang bigyan ng multiple Pau lawyer para masabi mong group of lawyers? 'Di ba? Come on. Ano ba mga men? Kaya sinasabi ko sa inyo eh. Pero I admire I admire yung ano niya, yung dating niya talaga. Marami talagang naniniwala sa kanya na astig siya. Hindi, kahit ako kung papakinggan ko siya, kahit ako magda-doubt ako sa sarili. Pag nakikita ko siya, yung confidence niya kasi every time na nagsasalita siya, yun ang nalulupitan ako sa kanya eh. Every time na nagsasalita siya, yung para bang lahat maning-mani sa kanya. Chicken, di ba? Sa kanya lahat ng bagay. Until such time na makita na natin yung resulta ng mga mga sinabi niya. Ilang beses na rin kasi siya nagyabang ng ganyan eh. Na yung outcome, hindi yun nangyari. Perfect example niyan, yung kay Sir MG, di ba? Tinaningan niya ng 5 days daw. Nagbilang siya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung malaman-laman namin, yung patong-patong na clerical error lang pala, yung 179. Kumbaga, ang explanation nila, Attorney Him, yung template, ginamit, naiwan yung 179 counts. Hindi nila na typographical error, pero isa lang yung yung ikinaso. 'Di ba? Yun yung nangyari pala. Ewan ko. 'Di ba? Yun na nga lang eh. Tapos yan, sigurado yun. Yung pinasa ko, yung kinaso ko, sigurado yun. Mga naman, syempre, dahil confident siya magsalita, yung mga supporter, syempre, hindi ko naman masising maniwala. Kahit ako, kung mapapanood ko yun, may inis din ako nararamdaman na, pucha, lupit pa rin pala nito. Pero kung susuriin mo, di ba, diniscuss naman natin yung mga bagay na ikinaso niya, tsaka yung kinaso niya kila Food Genius. By the way, lahat ng mga minention ko dito, nasabi niya rin in public eh. Pati yung ikakaso niya, di ba, yung sinasabi na, yung nagkamali ka nung sinabi mong, convicted ako. Wala naman sinabing convicted. Sabi guilty. Guilty ka sa anti-Ellison na totoo naman. Tapos yung kaso mo kila Food Genius na nag-cause ng stress sa'yo at anxiety. Tapos sasabihin mo hindi ka naman nagkakaroon ng anxiety, di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang naman pong pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.